na pa ng ating mga ninuno. Sabi nga ng mga sinaunang tao, kumain ng labanos sa taglamig, at luya naman sa tag-init. Hindi na kailangan ng race 8 ng doktor. Hindi na kailangan ng race 8 ng doktor. Hindi na kailangan ng race 8 ng doktor. Pero ang karaniwang luya natin ay masyadong makatas. Kulang sa anghang. Kaya hindi ganoon ka-epektibo. Kung gusto ninyong talagang mapalayas ang lamig sa katawan, dapat po nating gamitin ang maliit na dilaw na luya na tumutubo sa mataas na bundok. Ang maliit na dilaw na luya na itinatanim sa kabundukan ng Yunnan. Bagaman maliit ang mga ugat nito, ang taglay nitong gingerol ay mas mataas ng ilang beses kumpara sa ordinaryong luya. Ang paghahanda rin nito ay napakamabusisi. Lilinisin ng mabuti, hihiwin ng manipis, ilalagay sa pot na may mataas na apoy para ice steam ng buong 2 oras. Kailangang ice steam ito hanggang sa maluto ng husto. Pagkatapos ay patutuyuin sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa loob ng 3 sunod-sunod na araw. Kapag tuyong-tuyo na, jijilingin ito para maging napakapinong pulbos. Kailangan ng 8 kilo ng sariwang maliit na dilaw na luya para lang makagawa ng 1 kilo ng tradisyonal na pulbos ng luya. Tuwing umaga, banlawan ang mangkok ng kumukulong tubig, basagin ng 1 sariwang itlog ng manok, batihin ito, lagyan ng 1 kutsara ng pulbos ng dilaw na luya, dagdagan din ng kaunting pulang asukal, at buhusan ng bagong kulong tubig. Ito ang tanyag na sabaw ng Kuang Fan Chu Tuak Thang, na ipinamana pa ng ating mga ninuno. Uminom ng 1 baso tuwing umaga. Patuloy na inumin ito hanggang sa matapos ang pinakamainit na panahon ng tag-init para mapunuan ng sapat na lakas at init sa inyong katawan. At sa buong taglamig, mananatiling mainit at komportable ang inyong mga kamay at paa. Gayunpaman, hindi ko po inirerekomenda na gawin ninyo ito sa bahay. Dahil ang apoy sa pag-steam, ang pagpapatuyo sa araw, at ang pagjiling ng pulbos, ay napakahirap tansyahin ang tamang oras at temperatura. Kapag nagkamali po kayo, hindi lang ito mawawalan ng epekto, kundi maaari pang magdulot ng labis na init sa inyong katawan. Kaya naman, nag-abala po akong maghanap ng isang sertipikadong pagawaan, upang ipagawa ito ng eksakto ayon sa sinaunang sikreto. Napakapinaw ng pulbos, kaunting halo lang ay natutunaw agad, walang naiiwan na latak, at napakbango at napakasarap pa ng lasa. Ang sangkap lang nito ay purong dilaw na luya mula sa kabundukan. Napakalinis at napakapuro, walang kahit anong hinalong mga kung ano-anong artificial na pampalasa. Para sa mga tito, tita, lolo, at lola na nahihirapang gumawa nito ng mag-isa, pindutin nyo lang po ang aking profile picture, at pumunta sa cart sa aking profile para makapag-check out po kayo agad. Ang mga matatanda nga po sa aming baryo ay patuloy na gumagamit nito, at talagang kitang-kita po ang magandang epekto nito. Ito na po ang pinakamagandang pagkakataon para magpalakas ng katawan at alisin ang lamig sa loob. May promo po ngayon ang aming pagawaan, kaya samantalahin nyo na pong bumili ng ilang kahon, para mapangalagaan ng inyong kalusugan at ng inyong pamilya. Pagkatapos inumin, mararamdaman nyo talagang iinit ang buong katawan nyo. Yung init na galing sa dibdib hanggang sa dulo ng mga talampakan. Ang bango at ang sarap pa ng lasa. Napakasarap talaga, Nay. Simula ngayon, tuwing umaga ay ipagtitimpla kita ng 1 baso nito. Inumin mo lang po ito palagi, Nay, para gumanda ang daloy ng iyong dugo, mawala ang lamig sa iyong katawan, at tiyak na unti-unting lalakas ang iyong katawan. Nay, bakit ikaw pa ang pumunta sa palengke para bumili ng gulay? Hindi ba't sinabi ko naman sa iyong magpahinga na lang sa bahay, at huwag mo nang pagurin ang sarili mo? Nabuburyong kasi ako sa bahay kapag walang ginagawa, hindi ko kayang maupo lang ng matagal. Tingnan nyo nga, ngayon ay napakabilis at napakaliksina ng aking mga binti. Punong-puno ako ng lakas ngayon. Dati, 2 hakbang pa lang ay napapagod na ako at kailangan pang humawak sa pader. Pero ngayon, kahit maglagdan pa ako, walang-wala lang sa akin, napakadali na lang. Ang mga palad at talampakan ko ay pakiramdam ko laging mainit. Hindi na rin ako pinapawisan ng malamig tuwing gabi habang natutulog. Hindi na nanghihina ang buong katawan ko. Xiaoya, yung pinainom mong pinulbos na luya sa akin. Napakabisa talagang lunas para sa katawan ko. Talaga pong napakagandang balita niyan. Basta malakas at malusog po kayo palagi. Ay sapat na para maging masaya kaming mag-asawa. Tayo na po, umuwi na tayo. Ngayong araw ay ako mismo ang magluluto sa kusina at ipaghahanda ko kayo ng isang masarap na salo-salo. Ipapatikim ko sa inyo ang mga paborito kong lutuin. Maraming salamat po, Nay, pagod na po kayo. Wow, Nay, ang dami mo namang inihandang masasarap na pagkain. Napakasagana ng hapagkainan natin ngayon, at napakabango pa. Napakagaling mo talagang magluto, Nay, walang kapantay. Magandang araw po, ako po si Abogado Leo. Nais ko lang pong itanong kung dito ba nakatira si Ginang Zhang Elian. Lao Leo, dumating ka na pala. Madam Truong, ito po ang mga dokumentong hiningi ninyo kanina. Handa na po ang kasunduan para sa paglilipat ng ari-arian. Sa ilalim ng pangalan ninyo, mayroon kayong 8 unit ng kondo, 6 na pwesto sa harap ng kalsada, kasama ang lahat ng cash at savings account. Ang kabuuang halaga ng inyong ari-arian ay umaabot sa 38 milyong yuan, na ibibigay ng walang anumang kondisyon sa mag-asawang Lai Duang at Hong Chu NHA. Kailangan lang pong pumirma ng 2. Sige, ako muna ang pipirma. Mama, ano po ba talaga ang nangyayaring ito? Hindi ba't sinabi ninyong naghirap na kayo? Mga anak,
Hindi kailanman naghirap ang mama. Ang kayamanang nagkakahalaga ng 10-10 milyong yuan na ito, ay ang pinaghirapan at inipon ko sa buong buhay ko. Nagpanggap akong mahirap at nagdrama para lang subukan ang katapatan ng mga tao. Gusto ko kasing makita, kung kapag wala na akong kahit ano sa aking mga kamay, sa pinakakawawa at walang magawa kong sandali, sino ba talaga ang magiging tapat sa akin? At kung sino ang mapagkunwari, ngayon, malinaw ko nang nakikita ang lahat. Mama, ang pagiging mabuti at pag-aalaga namin sa inyo ng asawa ko, ay hindi kailanman dahil sa pera ninyo. Kahit pa po wala na kayong matira kahit isang kasing, aalagaan at rerespetuhin pa rin po kayo namin ng maayos, at pagsisilbihan kayo habang buhay. Tama po, Mama, wala po kaming hinahangad na kahit ano. Ang tanging hiling lang namin ay maging malusog kayo lagi, ligtas, at masaya. Sapat na po iyon para maging kontento kami. Naiintindihan ko naman ang lahat ng iyan. Dahil napakabuti ninyong mga bata, marunong tumano ng utang na loob, at hindi na naman tala para sa sariling kapakanan. Kaya ang biyayang ito, ang buong kayamanang ito ay nararapat lang na mapunta sa inyo. Ang dalawa ko pang sariling anak, pareho silang mayaman, tanyag, at may marangyang buhay. Pero noong panahong kailangan ko sila para mag-alaga sa akin, walang awa nila akong pinalayas sa kalsada, at pinabayaan lang ang buhay ko. Kayo lang dalawa ang hindi namutya sa akin kahit matanda at mahirap na ako. Buong puso ninyo akong inalagaan at naging napakabuti ninyo sa akin. Napirmahan na po ng dalawang panig ang kasunduan, at opisyal na po itong magkakabisa ngayon din. Binabati ko po kayong dalawa. Mama, ulyanin na ba kayo dahil sa katandaan? Tunay mo naman akong anak, Nay. Dapat sa akin mapunta ang lahat ng ari-arian sa bahay na to, di ba? Ibang tao lang naman siya. Isang ampon lang siya, anong karapatan niyang angkinin ang buong kayamanan? Tama yun, Nay. Ako rin naman, tunay mo ring anak. Ang ari-ari ang nagkakahalaga ng 10 milyong yuan. Hindi mo man lang ibinahagi sa amin kahit isang kasing. Ibinigay mo ang lahat sa isang estranghero. Masyado kang may paborito. Nay, napaka-unfair mo. Tatanungin ko kayong dalawa. Noong naghihirap ako, walang matirhan at walang masisilungan. Noong kailangan ko ng pamilyang mag-aalaga sa akin. Nasaan kayong dalawa? Ang sarili kong anak na lalaki, ikinahiya ako, at pinalayas ako sa pinto ng malaki niyang mansyon. Ang sarili kong anak na babae, itinuring akong pabigat, at pinalayas ako sa hotel, walang awang iniwan. Bakit noong mga oras na yun, hindi nyo naisip na tunay nyo akong ina? Bakit hindi nyo isinambat ang tungkol sa pagiging kadugo? Nay, nadala lang po kami ng galit kaya namin nasabi yun. Ang totoong kulay at intensyon ng isang tao ay lumalabas sa mga salitang sinasabi kapag galit at kapag may matinding pagsubok. Nagpakahirap ako buong buhay ko. Nagtrabaho ng parang kalabaw. Hindi ko akalaing magpapalaki pala ako ng dalawang. Walang utang na loob at taksil na tulad ninyong dalawa. Simula ngayon, pinuputol ko na ang ugnayan natin bilang mag-ina. Ang bahay ko, ang pera ko, ang lahat ng pag-aari ko, karapatan kong ibigay kung kanino ko man gustuhin. Umalis kayo, lumayas kayong dalawa sa harap ko. Mga kapatid na nanonood ng video na ito, ang 10 milyong yuan na ari-ari ang pinaghirapan ko buong buhay ko, ay ibinigay ko ng buo sa aking ampon at sa kanyang asawa, nang walang itinira kahit isang kasing sa dalawa kong tunay na anak. Ngayong lampas kalahati na ng aking buhay ang lumipas. Sa wakas ay naunawaan ko rin ang isang mahalagang aral. Ang kadugo ay hindi kailanman naging sapat na sukatan ng pagiging pamilya, kundi ang tunay na pagmamahal at paggalingan ng anak ang mas mahalaga. Ang tapat na puso ng aking manugang at ampon kong anak para sa akin, ay katulad din ng ginger powder na ito. Mainit at napakatotoo. Sa tingin nyo ba, tama ang aking ginawa?